Okay, so ayun po, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga madam sir, mga boss, mga lods, mga lodi, mga idol. Another property for sale na naman po ang ipapakita po namin sa inyo. Dito naman po sa bayan po ng Gimba, lalawigan ng Nueva Ecija. So ito po yung property na binibenta, isang hektarya po. Bale, na ano po siya, nadaanan po ng bypass road. Hanggang nun pa po yung property sa part na yan. Yung tatlong manggan po na ito, kasama pa po yan sa isang hektarya. So, yun po, kung nakikita nyo po yung na parang naararo po, yun po yung boundary. Okay, so itong bypass road na to, maluwang no, nasa mga 50 meters yata yung lapad. Mga estimate po, mga 40 to 50 meters po yung lapad po niya. So ito po ay alam po siya, mango farm at rice farm din po, rice field. Dahil ito nga po, at irrigated po ito. Meron din pong kalsada po doon pero irrigation road po siya. At dito nga po yung bypass road. Ito po yung way na papunta po sa another na barangay ng Gimba. At irin po ay yun din po napapunta rin po sa isang barangay po diyan. So ito po yung way na papunta po sa malapit po sa ito may papunta po sa palengke o town proper po ng Gimba. So ito na po yung property na binebenta, mango farm tsaka rice farm po siya. Meron po itong nasa 45 na mango trees at meron po siya nasasaka. Siguro inaani po ng kanyang palayan ay nasa mga ilan kaya boss? Estimate mo. Malakas din sa money to. Oo, siguro mas 100 siguro no, mga 100 kaban per cropping. Malapit-lapit na po yung highway po dito. Yung labasan po ng bypass na ito. So ang frontage po niya siguro nasa mga ilan kaya boss to? Mga 50 to 60 meters yung frontage po niya. At ito naman po yung way na papunta po sa Kabanatuan. Ayun nga lang po ay hanggang dyan na po inasemento nila pero itutuloy po nila. Ongoing po yung pagpapagawa po. Ongoing po yung construction po nitong bypass road po na ito. At malaking potential po nito for business. Ayan. So hanggang dito po yung kanyang boundary. Ayan po. Bali, diretso po yan. Tapos gagawin po siya sa may irrigation road. At ito rin po. Ayan. Diretso po dito. Tapos gagawin po siya. At yung tatlong mangga po na yun ay kasama pa po sa isang hektarya po na sukat ng property nito. Pero yun nga po, nabawasan po siya dahil sa nadaanan po siya ng bypass road. Okay. So, ito po. Maganda po siya. Patag. At mas mataas nga lang po konti yung bypass road. Ayun po siguro na sa mga 2 meters po siguro. O hindi ay mga 1 metro po yung taas po nung bypass road po dito sa property. So ito po yung mga mangga po niya. Ayan, may mga bunga na po yung iba tapos yung iba po may mga tawag dito, may mga bulaklak pa. Ayan. Tapos ito po income generated po itong property na ito. Ayun po, irrigated po siya. Pwede kang, ayun nga po, yung kanyang manggahan, may palayan, at pwede ka pang mag-commercial. Tawag po ito, nagbukas na po yung bypass na ito, sigurado po yan, marami po mga sasakyan po ang dadaan po dito. Baka dyan na rin po dadaan. Yung mga galing po ng Maynila, papuntang Region 2, baka dito na rin po dadaan dyan, sa bypass po na ito. At malapit lang po ito sa CLLX na expressway, ganun din po sa TPLEX. Malapit lang din po dito. Siguro mga sa Victoria TPLEX siguro na sa mga 20 minutes ganun po. Sa CLLX naman po siguro na sa mga kalating oras naman po ang biyahe. Pero estimate na naman po 'yun. Baka wala pa pong ganung wala pang 30 minutes po siguro ang biyahe. Okay, so power line, wala pa nga lang po dito pero may power line po doon sa kabahayan po dyan. So makikonnect na lang po tayo sa mga poste po dyan kung sakasakali po. Yung source of water po dito, yun nga, yung irrigation po yung source of water po niya, pampatubig po dito sa kanyang palayan. At kung sakaling magpapadipol na lang po tayo para sa pangligo, yan, panlaba. At baka sakali po, baka lalagyan na rin po ito ng nawasa. Pagdating po ng araw,
Dahil sigurado po yan, mga to magkakaroon po ng mga ano po dito, mga establishment po dyan, sigurado po yan. Dahil ongoing pa lang po yung ginagawang bypass road. Okay, so may mga namatay na rin mga mangga. Ito, nabuwal. Siguro to nung bagyong uwan, nung nabuwal siguro to. Pero tignan niyo po yung ibang mga mangga, nakatayo pa rin. Okay, so ito po ay ulitin ko po, isang hektarya na mayroon pong presyo na 7 million. At ito po ay may naglapit po sa amin. Meron kaming source sa property na ito, kaya okay, kaya nakadepende po kami kung ano yung sasabihin po niyang presyo and also yung detalye ng property po na ito. Ito po ay titled property, ay sa source po namin. Okay. At tingnan niyo po talaga kung gaano kaganda po itong property na ito. Malaki po yung potential po nito balang araw para sa commercial. Papakita ko naman po sa inyo yung kanyang irrigation road tsaka irrigation canal, na itong irrigation road na to ay palabas din po sa National Highway. Ayan, National Highway yata yung provincial road. Okay, so ito po yung irrigation road po niya. At yun nga lang po ay may rough road nga lang po dito, pero sa banda roon po ay sementado na. At ito naman po yung kanyang irrigation canal. So dito sila kumukuha ng tubig para pampatubig po nila dito sa nilang palayan. Sa akin po kasi ay ang alam ko yata nasira pa yata yung yung pumping station sa may Talavera, ano po, na sa bandang Talavera yung pumping site na papunta rito sa bayan ng Gimbat, Kuyapo. So may mga palayan po na hindi natamnan po ngayon dahil nga po ay wala pong pumapasok na tubig po dito dahil nasira po yung pumping station daw po sa may bandang Talavera, Nueva Ecija. Okay, so ito po yung mga mangga po niya. Ayan, ang ganda. Madami po siyang madami po siyang mga bulaklak. Estimate ko po ito, baka maraming to. Baka hindi lang po daan-daan na kain po yung ang makukuha natin dito kung sakali. Ayun, may mga bunga. 45 na puno ng mangga. At may palayan ka na. Tapos naka-along bypass road pa, along irrigation road pa. May pampatubig ka na kung sakasakali. Kaya marami pong pwedeng gawin sa property na ito. Pag kung ayaw mong magpalay, pwede mong i-subdivide lot ito. Pwede mong gawing lote-lote tapos ibenta natin sa mga naghahanap po ng mga per lot. Pero sa inyo rin po kung anong gusto mong gawin dito. Pwede ka rin naman po maglagay ng po dyan, mga establishment sa harap, sa may tabi ng bypass road. So ayan po. At panoorin po yung kanyang mga drone video po para makita nyo po yung mga iba't ibang part ng property po na ito. Okay, so kung may katanungan pa po kayo regarding sa property na ito, tawag lang po kayo sa akin, naka-flash sa screen yung aking contact number. At ayun nga po, ulitin ko po, ito po isang hektarya na mayroon pong presyo na 7 million. Located po dito sa bayan po ng Gimba, lalawigan po ng Nueva Ecija. Okay, so ayan po, sa mga bago pa na sa aking YouTube channel, please follow and subscribe. At ganoon din po sa aking Facebook, paki-follow nyo po ako at para ma-update po kayo sa mga binablog po namin mga property na kagaya po nito. So ayan po, so maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.